yung ano. Verse 9, for this reason, God also highly exalted him and give him the name that is above every name. Amen. Verse 10, so that at the name of Jesus, every knee should bow of those who are in heaven and on earth and under the earth. Amen. Okay? So, ito po yung text natin. At ang title po natin sa umagang ito ay nga po, Jesus, the name above every name. Amen. Okay. So, ang ipinapangaral po natin ay hindi po relihiyon. Ang ipinapangaral natin, itinataas natin dito, ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, napakahalaga po na ang bawat tao ay may pangalan. Di po ba? Amen. Bago pa magbuntis, diba, yung mga magulang, kahit hindi pa yan na ipapalabas, nag-iisip na, ano kayong ipapangalan ko sa anak ko kung ito'y lalaki, di ba, Sister Debbie? Kung ito'y babae, ano kaya? Kasi napakalaga ang pangalan, di po ba? Okay. Di ba pag sumusulat po tayo, dapat tama yung pangalan na ina-addressan po natin. Di ba? Kahit tama yung address, pero iba yung pangalan, alam na natatanggapin mo. Minsan nga may dumating ditong letter. Ang address, tama, 51. Kaya lang ang pangalan, hindi namin pangalan. Anong gagawin namin? Ay di siyempre, hindi namin tatanggapin kasi hindi sa amin yun eh. Hindi naka-address sa amin. Nakukuha niyo? Amen. Ganon din sa ating Panginoon. Maraming tumatawag sa Panginoon, pero iba yung pangalan na tinatawag niyo. Sa palagay niyo, tatanggapin ng Panginoon yung mga panalangin niya? Tatanggapin ba ng Panginoon yun? Iba hindi. Marami silang tinatawag mga kapatid, pero mapalad kasi alam mo yung isang pangalan na yun yung pangalan na nagligtas sa'yo. Amen. Amen? So, napakalaga, kasi kung wala kang pangalan, Sister Ili, bugos ka, diba? Diba? Kaya tinawag ko si Sister Jennifer, Usipina ka po, Usipina ka ang pinaw. Pero sa kanito ko, ang kutangaran na kinukuling hawak ko. O, diba? O, so napakalaga ang pangalan ng isang tao. Amen. So nga, ito yung pag-aaralan natin, ang isang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag na kayong mag-isip ng ibang pangalan ng ating Diyos. Amen. Kasi ito na, sinabi na sa atin, ng ating Panginoon, nandito na sa Biblia, nasukat dito tayo maliligtas. Amen. Dati ganun din tayo, Sister Iring, di ba? Sister Emin? Ang dami natin tinatawag. Pero yun pala, salamat sa Panginoon dahil kinaabagan ka. Amen. Nilagay ka sa buong katotohanan. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Mainit. Talagang mainit. Amen. Okay? So, ito yung pag-aaralan natin, mga kapatid. Ano ba ang kahalagaan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus? Okay. What is the significance of Jesus' name? Okay, so pag-aaralan natin, ano nga ba? Okay, una, okay, ito Jesus represents God's character. O kaya, si Jesus ang kumakatawan sa katangihan ng pagka-Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ito yung character ng ating Panginoon. Basahin natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi po dyan, ito yung katangian ng ating Panginoon. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Kagaya ng kabagalan, itunuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo. Amen. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahabag, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ganyan po ang Diyos natin. Kaya nga, hindi pa siya dumarating kasi nandoon yung pagtsatsaga
Kasi gusto niya lahat tayo ay magsisi. Ayaw niya, di isa sa atin ay mapahamak. Amen. Kaya yun po yung karakter ng Panginoon. Matyaga ang Diyos sa'yo. Nagtsatsaga siya sa'yo upang ikaw ay magsisi. Amen. Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Hindi po ligid sa Kanya, lihiman o bunyan. Wala pong tago sa ating Panginoon. Kahit saan ka magtago, hindi nakikita ng kapatiran, hindi nakikita ng mga pastor. Pero ang Diyos nakikita ka kung ano yung ginagawa mong kasalanan. Amen. Kaya ang gusto ng Diyos magsisi ka sa ginagawa mong kasalanan kasi ang kasalanan ay mapapahamak sa'yo. Kailanman hindi mo makikita ang Diyos, hindi ka maliligtas kung may ginagawa kang patuloy na kasalanan. Amen. Amen? Kahit gusto ng Diyos na magkaroon po tayong genuine repentance. Amen? So salamat sa ating Panginoon, ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Amen? Ano pa? Mateo 14, verse 13 to 14. Nang marinig nga ito ni Jesus, ay lumigpit sila mula roon sa isang daong na nasa isang dakong ilang. Ay, nandito na pala, no? Okay, mas balog dyan. Okay? Dakong ilang. Nasa ngayon? Nabukod. At nang mapalitaan ito ng mga karamihan, ay naglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya sa kanila may sakit. Amen. Mga kapatid, punong-puno ng habag ng ating Panginoon. Amen. Kaya po tayo nakakapaglingkod dahil sa kahabagan ng Panginoon. Amen. Wala po tayong dapat ipagmalaki, walang mabuti sa atin. Amen. Lahat tayo makasalanan dahil sa habag ng Panginoon, kaya ka nandito. Amen. Para nakakarinig ng salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Amen. So, pag lagi kong iniisip, pag ako'y nananalangin, kaya ako nakakapanalangin dahil sa kahabagan ng Panginoon. Kaya po ako nakakapagsalita ng ganito dahil sa kahabagan ng Panginoon. So, ganyan po ang ugali ng ating Panginoon, siya ay mahabagin sa atin. Amen. Amen? Kaya dapat tayo, kung tayo anak ng Panginoon, dapat may habagin po tayo sa iba. Nakuha po natin. Kasi yung kung ano yung Panginoon natin, tayo yung anak niya, dapat nag-reflect ito rin sa atin. Amen? So, ganyan po ang Diyos natin. Napag siya, pinagaling niya ang lahat ng may sakit. So, kaya-kaya kang pagaling ng Diyos. Amen. Amen? Brother JM, walang kwenta yung sakit mo sa Panginoon. Amen. Amen? Makapaglalihan ang Diyos natin, ang patay binuhay na. Praise the Lord. Paalala lang po sa atin minsan, kaya nga pinagtilutan na magkaroon ng mga ganong pagsubok dahil mahal ka ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Ano pa? Meron pa ba? John 14, verse 6 to 7. Sinabi na sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Amen. Tingnan nyo, pinabold ko yung napakalagang salita ng ating Panginoon at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, hindi sa kapatiran ko, kung ako'y nakikilala ninyo at makikilala ninyo ang aking Ama buhat ngayon, siya'y inyong mga makikilala at siya'y inyong nakita. Walang ibang daan, walang ibang katotohanan, walang ibang buhay, kundi ang ating Panginoon. Amen. Jesus. Amen. Amen. So kasi may half-truth. Tama po ba? Bakit pa sasabihin ng Panginoon na ako ang buhay, ako ang katotohanan? Kasi may ibang daan na hindi sila katotohanan. Kaya ito yung buong katotohanan. Amen. Ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen. Palakpakan po natin ang Jesus. Amen. So magalak po tayo, di po ba? Ilang years po tayong alipin ng maling pananampalataya? Ilang years po tayong alipin na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Pero sa habag ng Diyos, at pag-ibig ng Diyos, pinalaya ka, di ba? Ilang years po tayong inalipin ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos,
dahil pinalaya po tayo. Amen. Kaya po kabuti ang Diyos sa atin. Amen. Woo! Siya lang ang buhay, siya lang ang katotohanan, siya lang ang daan. Amen. Ano pa? Meron pa ba, Sister Debbie? Amen. John 14:24. Okay. Sabi diyan, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Pag sinabing Espiritu, walang laman. Ito ba? Walang dugo. Hindi nakikita, ngunit ito'y nararamdaman. O, gaya kanina, sinong nakaramdam ng presence ng Panginoon? Amen. Diba ang sarap? Yung fulfilled na yung ano mo, yung buhay mo, pag lagi mong nararamdaman ang presence ng Panginoon. Amen. Dapat lagi natin iasam, lagi natin i-design, lagi tayong magutom sa presensya ng Panginoon. Dahil ito yung nagpapalakas sa atin. Kahit may pagsubok ka, siya pa rin yung nagbibigay ng kalakasan, ng pag-asa sa'yo. Amen. Amen! Woo! Praise the Lord! Ang sarap kayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen! Yung walang katalo-talo. At kailanman, hindi ka ipapahamak ng Diyos. Mas ito'y ikakabuti mo at higit sa lahat, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen! Pinagpala ka na dito sa lupa, mas pagpapalain ka kasi makakapiling mo ang Diyos na buhay. Amen! Woo! Hallelujah! Amen! At kapag sinabing Espiritu, hindi pwedeng babitan. Diba? Hindi pwedeng iguhit. Hindi pwedeng ilarawan. Amen. Nakukuha po natin. Kaya pag binasa na natin sa Book of Psalms, nakalimutan ko yung yung chapter no, na may mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakaamoy. May kamay, hindi nakakahawak. May paa, hindi nakakalakad. May tenga, hindi nakakarinig. Anong klaseng Diyos yun? Siya pa yung ililigtas mo. Diba? O, ang sabi doon, magiging katulad mo sila. Lahat ng sumasamba sa Diyos ay magiging katulad mo sila. O, di ba masakit? Pero, mapalad ka. Dahil, ang Diyos na sinasamba mo ay buhay. Amen. Amen. Lord. Ang Diyos na nag-iisa, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa Amen. lahat. Lord. Oh! Hallelujah! Salamat Panginoon. Dahil napalaya po kami sa maling pananampalataya. Amen. Amen. Kahit marinig ako ng kapitbahay, wala akong pakialam. Amen? Amen. Amen. Basta maipahayag ko ng boldness ng katapatan ang salita ng Panginoon dahil ito ang magiging kaligtasan nila. Amen. Sabi sa Romans 1:16, huwag mong ikahiya ang salita ng Panginoon dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para ang lahat ay maligtas. Amen. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Numbers 23, verse 9. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. May anak ng tao na magsisisi. Dahil wala siyang kasalanan. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinilita ba niya na hindi niya tutuparin? Mga kapatid, ang Diyos natin ay punong-puno ng pangako. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Amen. Tutuparin niya. Dahil hindi siya sinungaling, hindi siya bago. Hindi kaya ng tao na pag sinabi niya, pwede mong panghawakan, pwede mong hindi. Pero ang Diyos, panghawakan mo ng buong buo dahil ito ay mangyayari sa buhay. Amen. Amen. So, kilala na po natin ang ating Diyos. Amen. Pinapakilala ko sa inyo kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Kaya dapat maging malakas po tayo. Dapat hindi tayo manghina. Wala po yung buwang ng panghihina sa atin. Wala po yung buwang ng tamad, katamaran sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam mo na kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Amen. Woo! Hallelujah. Ano pa? Ay, number 2 lang tayo. Ang bilis, ano? Amen. Mabilis pa ako, Pastor Alex. Kasi ka na. Amen? Okay.
Jesus represents God's power. Naniniwala po ba kayo? Amen. Oh, yes! Si Jesus ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos. Siya yung makapangyarihan sa lahat, kahit ang mga mamayamang bansa na sinasabi nila, ang China, ang Amerika, sila yung makapangyarihan bansa sa buong mundo, sila yung pinakamayaman. Pero mas makapangyarihan ang Diyos mo! Amen. Dahil siya ang lumalang ng lahat, siya ang lumalang ng langit at lupa. Kaya wala silang magagawa kahit mayaman sila. Amen? Di ba nakikita yung nangyayari sa China? Kasi kinakalaban nila ang Diyos. Di ba sila yung nag-fabricate ng COVID-19 na yan? Oh. Tapos, lahat ng mananampalataya pinapatay nila sa China. Yung, pinaparusahan nila pag alam nilang mananampalataya ka. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero anong nangyayari ngayon kung nanonood po kayo? Ang kalaban nila is puro calamities. Kalamidad na galing sa Panginoon. May nagawa ba sila? Wala. Wala kang magagawa. Huwag mong kalabanin ang Diyos kasi wala kang magagawa. Amen. Amen. Woo! Praise the Lord. Ano pa? Exodus 9:16. Datapwat, totoong totoo, na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Ang pinapatungkulan ng ating Panginoon dito ay yung hari ng Egypt. Dahil napakatigas yung ulo niya, ayaw niyang palayain yung mga Israelites. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpakita siya ng 10 salot. Dahil sa tigas ng ulo ni Haring Egypt, hindi ko alam kung Paraon. Okay. Pinakita ng Diyos na kaya niyang lipulin ang buong Ehipto. Wala silang magagawa. Kaya sabi ng Panginoon, maipayag ko ang aking kapangyarihan sa buong lupa. Amen? So grabe yung salot na pinadala ng ating Panginoon, yung pinakahuli ay namatay lahat. Diba? Namatay lahat, pati si Haring Paraon. So wala po tayo magagawa pag ang Diyos ang pumilos kasi Amen. He is on control. Siya yung control ng lahat ng bagay. Kung kalooban ng Panginoon na itong pandemic ay alisin niya yan, kaya-kaya ng Panginoon, kaya lang may purpose ang Diyos sa atin. Amen. Gusto ng Diyos ng bawat isa ay manumbalik sa Diyos. Amen. Amen? O kaya huwag kang matakot. Diba? Kasi nasa Diyos po tayo. Kaya-kaya po tayo kinatay at protektahan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yun po mga kapatid, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Haring Paraon. At yung huli, talagang pinalaya na sila kasi wala na siyang gagawa. Amen. Ganyan po yung Diyos natin. Amen. O, di ba? Matuwa na tayo. Dapat tayo yung talagang nandoon yung confidence natin na ito yung Diyos ko, di ba? Hindi ko ikakahiya. Kasi minsan, born again ka, kalaunan silang talababe ka, di ba? Ay, ako ibahabain kasi si Diyos itatagin mo, magbigay mo. Amen! Ano pa, mga kapatid? Joshua 2, verse 10 to 11. Okay? Sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na magmula sa harap ninyo. Nang kayo lumabas sa Egypto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo na nangasab dako roon ng Jordan, kay Sehon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. At pagkabalita namin ay nanglumo ang aming mga puso, ni walang diwa na naiwan sa kaninumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoong ni Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, at sa ibaba. Amen. Amen? So, nung kailan ko tayo pumunta ng Lingayen Beach, Brother Andrew? Martes ba yun? Noong Tuesday po, pumunta kami ng Lingayen Beach. Nagliwal yung din kami kasi sabi ni Pastor Alex, nabuburin na daw siya. Kaya pumasyal po kami doon.
At habang nakatanaw po kami sa dagat, grabe yung creation ng Diyos. At yung napakalawak na dagat, ini-imagine ko habang nandun akong mambabasay sa lake. Diba, grabe, tinuyo ng Panginoon yung hinati ng Diyos yung napakalaking dagat. So tingnan mo yung kapangyarihan ng Diyos, kaya habang ako'y nandun, nagpupuri ako sa kapangyarihan ng Diyos na ginawa niya sa akin. Amen. Diba? Tutuyuin mo yung dagat, gagawin mong lupa, ayan o, tinuyo ng Panginoon, ginawa niyang lupa, para makaligtas ng kanyang mga anak, pakatawid lang sila. Imagine ninyo yung ginawa ng Diyos. Siya lang yung makakagawa noon at wala na. Amen. Amen? Ganyan po kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kaya wag natin bigyan ng limitation ang magagawa ng Diyos sa Amen. buhay. Amen. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat para sa Amen. iyo. Praise God. Walang limitation ang Diyos. Dahil siya yung lumalak sa iyo. Amen. Ano pa? Sa Psalms o Awit 147 verse 4 to 5. He determines the number of the stars. He gives to all of them their names. Mabibilang mo ba yung bituin sa langit? Ang gano sa langit at lang. Diba? Sa kadami nun. Pero anong ginawa ng Panginoon? Bawat isang bituin may pangalan sa Kanya. O diba? Imagine po natin, di ba ganyan kapangyarihan ang Diyos na ang Amen. Nagkulang pa ang Diyos sa'yo? Di ba hindi? Baka ikaw lang ang nagkukulang. Ang Diyos kailanman hindi nagkulang sa atin. Amen. Amen. Ano pa? Ay, doon pa, sister. Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. So, ang pag-unawa ng Panginoon ay hindi mo masusukat. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, di ba? Mas lalong mamahalin mo ang Diyos, di ba? Ganyan pala ang Diyos na pinaglilingkuran ko, di ba? Hindi ko alam na ganyan pala siya kapangyarihan sa buhay ko. Amen. Di ba? Di ba lalong nagpapakilala ang Diyos sa atin? Kung hindi mo pa siya nakikilala, mag-pray ka. Ako nga, nagpipray ako eh. Gusto ko, Lord, I want to know you more sa buhay ko. Kasi kulang pa yung pagkakilala ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, dagdagan mo pa, Lord, ang pagkakilala ko sa iyo. Dagdagan mo pa, Lord, ang pananampalataya ko sa iyo. Kahit may pananampalataya pa, ang kulang pa yung pananampalataya ko. Kaya ipag-pray mo natin, mga kapatid. Pinag-pray mo yan at ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Amen! Sarili na tanda. Praise the Lord. Naunawaan po natin. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na. Hallelujah. Okay. Number 3 na agad. Okay? Number 3 na pala. Lapit na po tayo. Huwag nang isipin yung laban ni Pacquiao. Dito muna tayo. Amen. Number 3. He represents God's authority. Si Jesus ay kumakatawan sa autoridad ng Diyos. Okay. Anong sabi sa awit? 115 verse 3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kasi nasa mga langit kasi may layer po yan. Heavens, pag binasa po natin. Kaya kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Amen? Ang ating Panginoon, He is the maker. Tama po ba? Amen. He is the founder, He is the originator. And everything, God, all things exist because of Him. Tama po ba? Ang lahat ng bagay ay mayroon dahil sa Kanya. Amen. Amen? Kung siya ay maker, kung siya ay founder, kung siya ay originator, may authority ba siyang gawin sa mga ginawa niya? Yes! Di ba?
o sa bahay na ito, kung sino yung may-ari, siya yung may power, may authority kung ano yung gusto niyang gawin. Amen. Ganon din sa ating Panginoon. Siya yung may authority sa buhay mo. Kung gusto ng Diyos na palawitin pa ang buhay mo, kayang-kaya niya. Amen. Kung sinabi ng doktor na mamamatay ka na sa 5 taon, huwag kang maniwala kasi hindi naman siya yung may-ari ng buhay mo. Ang Diyos ay may-ari ng buhay mo. Praise the Lord. Amen. Amen. Siya yung may authority sa lahat ng bagay. Kung gusto ng Diyos na gunawin niya na ang mundo, kayang-kaya niya. Pero hindi pa niya gustong gawin kasi lahat ng tao ay gusto niya pagsisi. Ang gusto ng tao, gusto niya paligtas. Kaya hindi pa niya ginugunaw ang mundong ito. Pero mga kapatid, ito'y mangyayari. Dinidili lang ng Panginoon kasi gusto niya maraming maligtas. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon na ito yung daan para tayo madalas sa langit. Amen. Hindi natin ito maririnig sa ibang, sa labas. Di ba? Hindi natin maririnig ito sa ibang, hindi ganitong gawain, kundi ganitong gawain lang. Ang ipinapangaral ay pure na salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya huwag po natin sayangin yung 20 pesos natin sa pamasahe, Sister Iling, di ba? What is 20 pesos, di ba? Ay buhay na walang hanggan naman yung makakamtan mo. Amen. Di ba? Huwag mong sayangin yung sakripisyo mo. Agad ni akapan luto, di ba? Agad ni akapan isa, di ba? Balikan mo yan, unahin mo ang Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added up to you. Panawagan mo yung pangako ng Diyos. Amen. Amen. Woo! Hallelujah. Ano pa? 2 Chronica 20 verse 6, at kanyang sinabi, O Panginoon na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? At di ba ikaw ay puno sa lahat ng kalian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na anupat walang makakaharap sa iyo. O gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, walang makakalaban sa Panginoon. Di ba? Kaya huwag na nating at tila sumbraan so salita na Diyos ang bulararasunan. Diba? Kasi maraming reason yan eh. Maraming tawag dito, maraming katuwiran ang tao. Ang gusto na ng Diyos yung katuwiran niya. Last na ito, last na. Okay. Kaya ang bilis, hindi tama lang. Okay, number 4, Jesus represents God's manifested presence. Okay. Ang Diyos ay Espiritu. Tama po ba? Amen. Ang Diyos ay nag-iisa. Ang Diyos ay hindi nakikita. Pero, basahin po natin sa 1 Timothy 3:16. At walang pagtatalo, dakilang hiwaga ng kapanalan. Hiwaga daw, dakilang hiwaga. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalakayanan sa sanlibutan. Tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Sino ko yung tinutukoy dyan? Ang ating Panginoong Isus. Siya yung Diyos na nagkatawang taong manifested in the flesh. Kasi hindi mo makikita ang Diyos. Walang dugong mabubuhos. Walang kasalanan na papapatawad kung hindi nakatawang tao ang ating Diyos na buhay. Inabot po tayo ng Diyos, siya yung bumaba kasi hindi natin siya maabot. Kaya po, kadakila ang Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Amen. Biruin mo Diyos na makapangyarihan gumawa ng lahat ng bagay tapos binigyan ka ng halaga. Diba? Ganyan po yung Diyos natin mga kapatid. Ibigin mo yung Diyos mo ng buong puso mo, buong lakas mo, buong pag-iisip mo. Hallelujah! Kasi kung wala ang Diyos, wala ka rin. Amen. Sa'yo nagbibigay ng buhay mo. Kaya ka nakakalakad dahil sa Kanya, kaya ka nakakahinga dahil sa Kanya. Paano kung inalis niyang Diyos yung hangin? Diba? O may nabasa ako sa Facebook, ganyan pala ka, mahal yung oxygen, Sister
na hangin sa atin. Ano pa? Meron pa ba, sister? Okay. Titus 3:5. Ililigtas diyan tayo. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanalangan tayo ay na-born again at nagpagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya kung tayo nagbabago kasi ang Spirit ng Diyos ay nasa atin. Kung wala kang Espiritu ng Diyos, kailanman hindi ka magbabago. Ang Diyos lang ang may kakayahan na baguhin ka. Amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, dapat kung may Holy Spirit po tayo, nakukuntik ka na agad eh. Kung may iniisip kang hindi tama, kung may Holy Spirit ka, may magsasabi sa'yo na hindi tama yung gagawin mo. Ano pa? Lapit na po tayo. Okay. The supreme revelation of God in the New Testament. Okay. Siya ang kataas-taasang pagpapahayag ng Diyos sa bagong tipan. Okay, tignan nga natin kung ano yung verse dyan. Sa Zechariah 14:9, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa. Amen. At ang kanyang pangalan ay isa. Amen. Ano ang pangalan ng ating Panginoon? Jesus Christ. Diba? Oh, siya yung ang kanyang pangalan ay isa. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lamang ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Okay. Ano pa, sis? Isaiah 52 verse 6, kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita. Narito ako. Okay? So, yan yung mula sa Old Testament. At sabi doon, nagkaroon ng 400 years na silence bago nagkaroon ng bagong tipan. Ibig sabihin, mula 400 years at nung ginunaw ng Panginoon ang mundo, tapos nung nagkaroon na po ng New Testament, nung nagkatawang tao na ang ating Panginoon, nagkaroon po na ng New Testament. Kaya nga, makikilala ng ating bayan ang ating pangalan. Amen? Okay, ano pa? Gawa 3:6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Tama po ba yun? Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumabas. Amen. Pag binasa po natin yung chapter na yan, may isang lumpo doon na since birth, siya ay pinanganak na lumpo. Kaya ang ginagawa nila doon sa bayan, ay doon sa yung bahay na panalanginan, nilalagay nila doon sa pintuan para mamalimos. At nung 9 o'clock in the morning, nang mananalangin na po si Pedro at si Juan, humingin po yung lumpo at nanglilimos. Pero ano sinabi ni Peter sa kanya? Wala akong ginto, diba? Wala akong pila, pero sabi niya, sa pangalan ni Kristo, diba? Sabi niya, tumayo ka. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon ay siyang dakilang manggagamit. Amen. Gamitin mo lang yung pangalan ng Panginoon. Amen. Praise the At dapat may pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Amen? Kaya Sister Ayi, sa Sister Ayi, every Sunday, pag pinapanalangin namin at iniiyak namin sa Panginoon, kami tatlo ni na Pastor Alex, Brother Andrew, ini-exercise ko namin ang faith namin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen? So, ano man ang sakit na
Diba? Since birth, lumpo siya. Pero sa pangalan ng Panginoon siya ay tumayo. Amen, Lord. Amen? Ganyan po yung Diyos natin. Ay, Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under the heaven given to man by which we must be saved. Oh, sulat-yutan. Diba? Paano walay na pitungtungan nyo na andi sa salvation kingdom nararan basa mo yan, ay, wag mo. Oh, so mayroon na po tayong verse, di ba? Walang ibang pangalan na sukat natin ikakaligtas, kundi sa pangalan na ibinigay ng Diyos na iisang pangalan. Amen. Amen. Ano pa? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Basahin mo. Jesus Kristo lamang ang namatay para sa ating mga kasalanan. Wala nang ibang namatay para sa iyong kasalanan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang.